Hindi naglalag. Hindi ko lang maarot yung right word. Sorry, hindi naglalag. Nasa aeroplano kayo. Alam niyo, nag-cheat kayo. Ba't kailangan niyo pa mag-selfie habang nagkikiss? Ang matindi pa na hindi maangot ng aking kokote at isipan. Nagsiselfie habang nagkikiss. May neck pillow? Hindi niyo man lang inalis yung neck pillow? Ganun ba? Normal ba yun sa mga magjowa? Saka mag-asawa? Ganun, no? Iba ang kapal ng neck pillow eh. Kasi nire-relax na pantulugan. Tama. Tapos kikis ka pa ganun, no? Tapos yung isa rin. Tapos saka yung mag-selfie. Cute! Yun yung una kong napansin eh. Una eh, may ginagawa na kayong mali. Mag-selfie pa kayo. Pangalawa, maintindihan ko yung nagsiselfie kayo kung kayo nasa katinoan kayo at hindi kayo mga isip bata, no? Like, okay, we're cheaters. Souvenir. Smile. Smile. Tama? Oh, tago mo ngayon. Ilagay mo sa vault, i-hidden folder. Pang! Password. Pang! Dito makita ng explorer. Pang! Maintindihan ko yun eh. Ang hindi ko maintindihan, ang hindi ko maunawaan, no? Bakit kayo magsiselfie habang nagkikiss? Matindi pa dun, may neck pillow pa. Ewan ko. Nawawala ako sa tamang hulog ng aking pag-iisip tuwing naiisip ko yung neck pillow na yan. Okay, moving on. Maris affair with another artista. Ito, nahuli to ni Rico. In the middle of the relationship, there is this one instance with one may isang pambihirang pagkakataon na nalaman ni Rico na merong kalandian si girl cheater na isang artista, isang sikat na aktor. And kung paano ginaslight ni boy cheater sa ex-girlfriend, ganun din yung style. Wala yan! Kawork ko lang yan! Pero pinalampas. Strike one. So ngayon, nung napapansin na ni Mashonda na okay, here we go again, pangalawa na naman to, so parang let go na lang. Alam ko na mangyayari dito. So bottom line, hindi alam ni Rico about sa affair kay boy cheater. Kung paano tayo na-update na ex-girlfriend recently is kasabay rin siyang na-update. So it's very hurtful for him, and at the same time, parang siya nakalaya, parang, jackpot, nakalaya ako sa babaeng to. Sarap din yan sa feeling. Okay. Ito. Affair with two other women. Nung sumikat na si boy cheater, ito nakausap ko talaga yung dalawang babae. Meron siyang dalawang ginawa, meron siyang dalawang chiniks, meron siyang dalawang binengbeng. Na dalawang pribadong babae or mga sexy models on Instagram, something like that, pero hindi mga artista. Habang jowa pa yung ex-girlfriend at habang kalandian niya si girl cheater. So in short, 4 pinagsabay-sabay niya. Di nyo ngayon may gets kung bakit nanginginig yung di nyo ngayon magigets kung bakit hindi niya dinilig yung mga conversation. Di ba mag-ataka ka kung nakikipaglokohan na lang tayo, pero bakit hindi mo dinilig yung convo? Bakit tinatabi mo lahat yan? Gawain niya yun. Hindi natin alam kung para sa niya gagamitin in the future, kung hiwalay na siya, ipang-blackmail niya, ipang-manipulate niya kay girl. Kasi, come to think of it, di ba?
Kung kayo, dalawa kayong, lalo ka na may jowa ka, bakit hindi mo dinedelete lahat ng conversation natin? Bakit nakatago lahat yun? And I found out from these two women na yung conversation nila with boy cheater is nakatago rin lahat and ginamit against them. Kaya hindi sila nakapagsalita rin. So, doon natin makukuha yung idea na bakit hindi deleted lahat ng ito. Truth behind okay, paki-screenshot Daniela. Salamat. Truth behind. Okay, I just want to grab this opportunity para hindi to lesson, don't worry. Kakat ko na to agad after itong truth about dun sa annulment. For the past months, early months of 2024, binanatan ko ng binanatan ang isang lalaki na asawa ng isang famous actress based sa annulment nila. Ang banat ko kay lalaki, ang kapal naman ng mukha mo. Iniwan mo yung asawa mo. Pero binabahay mo yung bago mong babae. Sa bahay na binili ng ex-wife mo. Binanatan ko siya ng matindi. Nanonood dyan ngayon. I'm 100% sure. Gamit ang dami account. Binanatan ko siya, todo-todo. Pinost ko, dire-diretso. Para bang pinower trip ko, pinagtripan ko. And then, 3 months later, 4 months later, I found out from someone connected to them the real reason kung bakit binigay sa kanya yung bahay. Kasi come to think of it, di ba? Babae ka. Most of their earnings, or most of, haba ng kuko na, nakakahiya naman, baka sabihin nyo, naghihirap na ako. Well, that's true. Most of the ambag on that bahay is si babae ang nagbigay ng pera. Ang ganda ng bahay eh. Alabang ba yun? I forgot na eh. So, palaisipan niyo sa akin, bakit hinahayaan ni babae na ibahay lang yung bagong girl lalo ng ex-husband mo doon sa pamamahay na ikaw ang majority na nagbayad? So, ang dahilan pala ng hiwalay ng mag-asawa, nahuli pala si girl, Red Hot Chili Peppers. Nahuli si girl na may affam. Same thing. I saw the conversations eh.